So, alam nyo ba mga sangkay na may real talk po tayong kalbo. At sa real talk natin na ito mga sangkay, triggered po lahat ng mga dilawang DDS. Hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? At ito pag-usapan po natin mga sangkay. Itong pang-real talk natin sa ating Facebook page. Isa pong kalbo, no? Ang na-real talk natin ngayon. Dahil po sa kanyang fake news about po sa administrasyon na ito mga sangkay. At syempre, kung ma-real talk po tayo, kailangan may ebidensya. So yan po yung nilatag po natin mga sangkay. Anyway, shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mabuhay po kayong lahat. Huwag niyong kalilimutan na mag-comment sa ibaba ng video na to ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo. Sa lahat ng mga nanonood ngayon na hindi pa po nakakapag-subscribe, ayan po, tayo po ay road to 2 million subscribers na. So kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang ay i-subscribe yung ating YouTube channel. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ito mga sangkay, pag-uusapan po natin. Ito, paminsan-minsan pumipitik po tayo mga sangkay. Paminsan-minsan bumabanat po talaga tayo. Bagamat hindi po katulad dati. Pero minsan mga sangkay, napupunta po tayo sa mainit-init na balitaktakan. Kagaya na lamang po nito mga sangkay. Ayan, may ni-real talk po kasi tayo. Ito po. Ito pong taong na to. Taong to mga sangkay. Mula po ito sa Bulgar eh. Sabi dito, sabi niya dito, utang ng Pinas lumobo ng 16 trilyon. Marcos admin, walang proyektong naipagawa. Buisit. Kita nyo yan, mga sangkay? Wala. Take note, guys. Walang proyektong naipagawa. Yan po yung sinabi niya, mga sangkay. May mga nag-comment nga kaagad dito. Sabi po dito ng isang nag-comment, bulag ka ba o boplugs? Bulag na kalbo, sabi ni Totsi, bulag na kalbo. Nagkukunwari naka-eyeglass, bulok ang utak, walang laman, puro tubig. Hoy, grabe naman yung puro tubig. Ngayon mga sangkay, ni-real talk po natin yan, syempre. Sa real talk natin na to mga sangkay, talagang na-bad trip yung mga dilawang DDS. Actually, bagong post lamang po ito, pero i-topic na rin po natin. Yan, kita nyo mga sangkay, may nag-comment pa po dito. Sabi niya dito, Duterte daw may project niyan. Hindi daw po si BBM. Kita nyo mga sangkay? Kita nyo na kung paano po sila mag-isip. Pinakitaan natin ng mga ebidensya. Ito po yan mga sangkay. Sabi nila, diba? Sabi ng fake news niya, walang proyekto. Ngayon, tingnan po natin. Wala nga ba proyekto? Isa ito sa mga project ni PBBM, ang Samal Island Davao City Connector Bridge Project. Mga sangkay, sabi po ng mga, ito yung katangahan ng mga DDS dito, ng mga dilawan. Itong tulay daw na ito, na ipinatayo, ay kay Duterte. Anak ng tokwa. Alam nyo kailan po inumpisahan yan, mga sangkay? Pagkaupo ni PBBM. Matatapos din po yan by 2028, kung hindi po ako nagkakamali. Ayan po, makikita nyo po mga sangkay, diba? Yung paano po pinapatayo. Ayan, may mga video po mismo yan. Makikita nyo po sa reels mga sangkay na talagang itong project na ito ay ginagawa. O, ayan. O, diba? May mga ebidensya sa Mal Island Davao City Bridge. Diba? So, ngayon, eto pa lang mga sangkay, wasak na po ang naratibo o paniniwala nitong taong to na wala daw pong project. Kita nyo na mga sangkay? O. Eto pa. Itong TC Tex. Isa po ito sa mga malalaking project ni PBBM. Na ngayon, mga sangkay 2025, kabilang sa maidaragdag sa mga malalaking proyekto at inuumpisahan na nga po ito ngayon. Alright, DC Tex, ano ba mayroon dyan? Para po siyang Skyway, pero mas maganda pa po sa Skyway, mga sangkay. Kasi may sarili po itong terminal na magkakadugtong dito yung iba pang mga transportasyon, kagaya po ng subway. Ayan po yan mga sangkay, kung mapapansin nyo,
Ito po yung pinaka-terminal niya. Ganito po yan siya. Ganito yung itsura niya, mga sangkay. TCTEX, kung tawagin. Ayan o, Taguig City Integrated Terminal Exchange to start operations by 2028. 2028 matatapos po ang project na ito. Ayan mga sangkay, nagkaroon din po ng groundbreaking naman ito. Maliban po doon. Ito pa, isa pa mga sangkay. Doon naman po ito sa Cebu. Sa Cebu ngayon, ito mga nakalap natin, ulitin ko lang mga sangkay, ay isa lamang po sa mga ebidensya na napakaraming project ng pamahalaan. Hindi pa po natin nilalabasan dahil sa sobrang dami mga sangkay. Ngayon, ito po, New Cebu International Port Project breaks ground. Nagkaroon na po ng groundbreaking yan mga sangkay nito lamang. Ayan. Cebu International Container Port construction begins mga sangkay. Ito po yun. New Cebu. Kaya ang tawag dyan, NCICP. Ano po ba ang mayroon dyan mga sangkay? Ayan po siya. Ewan ko, nasa ilang billion ba ang budget neto mga sangkay para matapos. Ang gagawin kasi dito, gagawa po ng isang napakalaking alaisla na wala pong ibang mayroon dito mga sangkay, kundi dito ihahatid yung mga produkto galing po ibang mga bansa. Apunta sa Pilipinas, ang Pilipinas po malaki ang potential mga sangkay, di ba? Sa pagdating po sa mga product sa iba't ibang panig ng ating mundo. Dahil nga po, kung titingnan nyo yung lokasyon mga sangkay, nasa gitna po tayo ng karagatan. Ayan. Ito pa, maliban dyan. Maliban po dito sa New Cebu International Container Port. Ito po ay world-class mga sangkay. Ito pa, yung Panglao-Tagbilaran Project or Bridge. Ayan po yan mga sangkay, Ginagawa, di ba? Ayan, di ba? Ano sinasabi ng mga dilawan? DDS na walang project. Eto mga sangkay, isang lawyer ang nag-post from Bohol. Sabi niya, dagang salamat, President Marcos, sa imong pronouncements bahin sa pagkumpleto sa mga major projects diri sa Bohol. Pag-upgrade sa Bohol Panglao International Airport. Nangyayari din po yan ngayon. Panglao Tagbilaran Offshore Connector Bridge. At yun po yung nakita nyo mga sangkay. At ito pa, Governor Celestino Gallares Multi-Specialty Medical Center. Dito pa lang, basag na mga sangkay. Ang kanilang fake news. Ayan po yung Panglao. Ina-upgrade po ngayon ni PBBM. Actually, itong Panglao Airport, ito po ay ginawa ni Pangulong Duterte noon. Mga sangkay. Pero, hindi ba sabihin nun, natapos na. In-upgrade po ni PBBM. Ito ngayon ang ginagawa kasi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ina-upgrade niya ng ina-upgrade lahat ng mga paliparan maliban pa po sa mga paliparan o mga airport na pinapagawa ngayon mga sangkay. Ayan po ang hospital na pinapagawa ni PBBM doon sa Bohol. Ayan po ito yung tulay. Ngayon mga sangkay, isa pa. Ito po, pag natapos yung Panglao Tagbilaran City Offshore Bridge Connector, ganyan po yung itsura niya mga sangkay. Diba? Tatak Marcos, pag natapos. So, maliban dyan, ito yung pinakamalaki. Sinama ko ng mga sangkay. Kasi, uumpisahan na po ito this year, 2025. Naku, ito po yung pinakamalaking project sa kasaysayan ng Pilipinas. Ano ito? Ito lang naman mga sangkay, ang construction ng Bataan-Cavite Interlink Bridge. Na uumpisahan sa taong ito. Anong mayroon dyan? Bakit malaking project yan? Tulay lang naman yan. Tulay po ito, pero pagdudugtungin nito yung dalawang malalayong isla ng Bataan at Cavite, dadaan po sa gitna mismo ng Manila Bay. Ganyan po kalala at kalaki ang proyekto na yan. At ayon nga po sa report mga sangkay, pag natapos ang project na ito po ang magiging pangalawang pinakamahabang tulay sa buong mundo. Kasi ang una, China Pangalawa po ito mga sangkay dito po sa Pilipinas. And just imagine kung gaano kalawak yan. Gaano kalaki yan. Tatawid po yan sa gitna ng kalsada. At, di pala kalsada, dagat. Di ba? Yung dagat na hindi mo na makita yung dulo mga sangkay. Ganon po siya. Tatawirin niya ng ganon. So, ganyan po alala ang project na ito. Kaya po sa mga nagsasabi dyan na walang proyekto yung pamahalaan, manigas kayo sa inggit. At ito pa, sinasabi niya mga sangkay, na lumobo na yung utang ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito, real talk po natin. Ayan.
Magkano nga ba yung utang ni Tatay Digong nung iniwan mga sangkay? Combination na po ito sa utang nila ni Noynoy Aquino. Ayan, umabot po ng 12.79 trillion. Almost na po 13 trillion. Actually, umabot na po itong 13 trillion ayon po sa update mga sangkay bago po ang pag-upo ni PBBM. So, kung nasa almost 13 trillion ang utang ni PRRD mga sangkay, that means nasa 3 trillion lang ang utang ni PBBM. Or mahigit 3 trillion. At partida mga sangkay, nagbabayad pa po mismo ng utang si PBBM sa mga naunang presidente na puro utang lamang po ang ginawa, walang pagbabayad. O gusto niyo ng ebidensya? Eto mga sangkay, record po yan. Government settles 91.6% of debt service for 2024. Kay BBM admin lang po tayo nakapagbayad ng mga inutang ng mga naunang presidente gaya ni Noynoy at PRRD. Oh, mga sangkay, edi basag. Diba? Ito po kasi yung fake news niya, triggered nga dito yung mga dilawang DDS Alam nyo, sila pa naman mga sangkay kapag nababara mo. Ito yung mga pasakali, Duterte may project niyan. Alam nyo mga sangkay, sasabihin nila, hindi kay Duterte yan, o di kaya hanapin nila yung 20 pesos na bigas. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Ngayon then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.